Magandang umaga ng Sabado sa mga kapitbahay ko dito sa buong Pilipinas. Tandaan po natin na ang pinakaproblema sa kondisyon ng myocardial infarction ay ang baradong coronary artery or coronary obstruction. Pero ang focus natin ay ang acute myocardial infarction. Tara pag-usapan natin ang mga factors. Paano ba ang coronary artery disorder or disease ay nakaka-contribute sa pagkakaroon ng acute myocardial infarction? Sa kondisyon na ito ay mayroong pagkakadevelop ng plaque formation sa coronary artery sa mahabang panahon or years kung bibilangin. Ang plaque formation na nabuo ay tinatawag na atherosclerosis. Ang plaque formation ay nangyayari dahil sa excess low-density lipoprotein, fast foods na malimit mataas sa kolesterol at mamantikain. Street foods na kargado din sa mantika or high cholesterol. High cholesterol foods, greasy foods or gisa ng gisa, ang puso ay nagigisa. At kapag ang malambot na bahagi ng plaque ay natibag, automatic na mangyayari ang blood clotting to repair the damage. Pero mas lalong nagkaroon ng serious narrowing of coronary artery or complete coronary obstruction na mabilis ding na siya shutdown ang daloy ng oxygenated blood na siyang ikakamatay ng mga cardiac cells kaya't acute MI ang resulta. Paano naman nakaka-contribute sa development ng acute MI ang hypertension? Ang hypertension, lalo na kung napabayaan kasi hindi regularly nagpapamonitor ay talagang merong high force na nagre-resulta sa pagkakapunit or tearing of coronary artery lining. Ang sirang coronary artery lining ay mas nakakadikit ang mga excess low-density lipoprotein or cholesterol at nagsisimula na ang plaque formation or atherosclerosis. Ang plaque formation ay darating sa puntong naging serious obstruction or complete obstruction na siya namang hindi makakadaan ang oxygenated blood at naging rason sa pagkakamatay ng mga cells sa puso at ang resulta ay acute MI. Paano naman nakaka-contribute ang high cholesterol sa pagkakaroon ng acute MI? Ang ibig sabihin ng high cholesterol ay sobra-sobra at dahil sa sobra-sobrang high cholesterol ay merong talagang tsansa na makasingit or slips in the inner lining of the coronary artery. Ang pagkakasingit naman ay inaatake ng white blood cells sapagkat napagkakamalan ang nasingit na cholesterol bilang dangerous invaders. Kaya't merong inflammation effect na mas nakakapapromote ng pagkakabarado or blockage. Kapag ang blockage ay nagiging serious or complete blockage, ay nagre-resulta sa shutdown flow ng oxygenated blood, kaya't nangyayari ang acute MI. Paano naman naka-contribute ang smoking sa pagkakaroon ng acute MI? Ang chemical substance ng sigarilyo na carbon monoxide ay merong kakayahang maka-irritate o makadamage ng coronary artery lining. At ang nicotine naman ay merong kakayahang makapag-clotting ng platelet. Ibig sabihin na ang paninigarilyo ay nasisira ang coronary artery lining at ang nasira ay madaling kakapitan ng mga nagkukumpul-kumpulang platelets or clotted platelets na siyang na-develop ang obstruction. At kapag ang obstruction ay naging serious or complete obstruction, ay hindi nakakatanggap ang mga cardiac cells ng oxygenated blood at mangyayari talaga ang acute MI. Paano naman nakaka-contribute ang obesity or overweight sa pagkakaroon ng acute MI? Ang katawan na overweight or obese ay automatic sa puso ang talagang magha-hardworking upang masuplayan ng sapat na oxygenated blood at nutrients ang buong malaking katawan. Sa sobrang hardworking ni Heart Evangelista ay ang puso pala ay nagkaroon tuloy ng hypertension. Ang hypertension ay nagdudulot ng strain or pagkakapunit or tearing sa coronary artery. Ang obese or overweight ay kilala sa pagkakaroon ng fat cells or adipose cells na nagpo-produce ng chemical substance like adipokines na ang halimbawa ay ang leptin, resistin, TNF-alpha, and IL-6 na ang mga ito ay nakaka-irritate sa artery tulad ng sa coronary artery. Ang obese or overweight ay kilala din sa pagkakaroon ng excess cholesterol. Ang tao na mataba or overweight or obese ay merong hypertension at adipokines na nakakasira sa coronary artery. Ang nasirang coronary artery ay papasukan ng excess cholesterol hanggang sa ma-develop ang plaque formation. Kapag naging seryoso ang obstruction or nagkaroon ng complete obstruction ay apektado ang pasok ng oxygenated blood na madaling ikakamatay ng mga cells sa heart kaya't diretso na sa acute MI. Paano naman ang diabetes nakaka-contribute sa pagkakaroon ng MI? Ang problemang meron sa diabetes ay ang hyperglycemia or high level of blood glucose sa mahabang panahon. Dahil sa hyperglycemia ay naging syrupy or sticky ang blood kaya't merong reduced blood flow. Dahil sa kabagalan ng blood flow ay napropromote ang paninigas ng artery tulad ng coronary artery. Ang paninigas ay nagdudulot ng narrowing or baradong artery. Dahil sa kabagalan ng blood flow ay napropromote
ang plaque formation at ang blood clot formation sa artery kasama ang coronary artery. Pag naging seryoso na ang obstruction or naging complete obstruction ay nagsha-shutdown ang daloy ng oxygenated blood na siyang ikakamatay ng mga cardiac cells at nagre-resulta sa acute MI. Kung susumahin natin ang plaque formation or atherosclerosis, lalo na kapag seryoso or complete obstruction, ay ang precipitating factors na ang ibig sabihin ay immediate triggering factor causes an illness or the onset of the disease like acute MI. Dahil sa serious obstruction or complete obstruction sa coronary artery ay merong shutdown of blood flow na siyang ikinamatay agad ng cardiac cells na siyang mangyayari ang acute MR or acute heart attack. Ang coronary artery disease, hypertension, smoking, obesity at diabetes mellitus ay makonsiderang predisposing factors na ang ibig sabihin ay increase a person's susceptibility to a disease katulad ng acute MI. Kung sa explanation naman na nasusubaybayan natin, it takes years ang mga factors na ito bago makaabot doon sa serious or complete obstruction. Dahil sa nasirang anatomy and physiology, ano ang magiging sintomas? Abangan nyo lamang po ang next video. Hanggang dito na lamang po. Daghang salamat. Signing off, Bonggits.